Mga kabayan, eto na. 'Di ba pinakita ko sa inyo kanina yung kinain kong manok. Konti lang yun, sabi sa inyo eh. Hindi nga ako nabusog. Kasi konti lang din yung kanin. Dahil yung nakita nyo yung trabaho ko, di ba? Pinakita ko sa inyo kanina. Sana mapanood nyo yun. Yung pagtitibag ko ng mga bato mula sa flooring. Yan. Kasi yun nga yung tubig nga nun sa ilalim ng flooring. Nagkakatas yun pala. Nakita namin kanina bago kami umuwi na yung mga tubig nang gagaling sa pader kasi nakatago doon yung mga PVC. Ang galing nga eh. Tinago nila sa pader. Meron dong kung saan pag nagkaroon ng problema, pwede nilang buksan para makita nila. Kaya ayun, ano natapos ng tibagin, eh sabi daw sa Monday itutuloy. Pero may mga gagawang contractor, di ko alam kung doon ako ma-assign. May titibagin pa ron, malaking pagtibag yun. Ngayon, bali, siya nga pala itong bubuksan natin guys, binigay sa akin. Wow! Tingnan natin guys kung anong palaman ha. Tako po! Hotdog, yun lang problema dun. Sausage ata yun eh. Sausage ata pala to. Bale, tuloy-tuloy ang kain guys, kasi sayang eh, biyaya to eh. May nakasama pang mangkok. Binigay na atas nila sa akin itong mangkok na to eh. Ganun talaga. Ay alam mo naman yung company namin eh. Sagana sa mga bagay eh. Sa mga ari-arian, sagana sila. Maging sa pagkain, sagana. Ayan no. Nakita nyo di ba? Wow, may egg pa pala yun. Baka masobrahan ako nito. Bali ganun. Kakainin ko to. Sayang kasi hindi ko napapaabutin to ng umaga. Basta bago mag-8, kailangan makain ko na. Alas 6 pa lang naman eh. Pwede ko siyang kainin. Sige guys, habang kinakain ko, muli tayo magkwentuhan kung po pwede Sana samahan niyo ako sa kwentuhan may. Siyempre, mag-uusap na naman tayo tungkol sa mga buhay-buhay dito sa UK. Ah, kasi ngayon, day off ko kasi bukas eh. Kaya gusto ko makapagkwentuhan sa inyo. Ito na mga kabayan, magkukwentuhan na tayo habang kumakain ako. Tikman ko tong hotdog. Mukhang masarap to eh. Ayan o, sarap. Yum. Sarap. May kasama ano. Kompleto eh. Hotdog, idog, parang may mayonnaise pa. Yung sorry dali lang guys, mga kabayan, dali lang. Iba yung trabaho dito. Pag mag-compute sila, kasi hindi nga kasama yung Sabado at Linggo eh. Ay din yun sa kontrata ko rin pinirmahan. 40 hours a week. Ibig sabihin, isang linggo, 40 hours, di ba? I mean, 5 araw. Hindi naman kasama Sabado at Linggo eh. Pag Sabado at Linggo, walang pasok yun. Siyempre, no work, no pay. Yung sa mga trade guys, yung ano ko, nandito sa laptop eh. Nakita ko yung nakaraang linggo ko, umabot ng 46.5, alaki. Yung sinasabi ko sa inyo, na pag yung sa traveling may bayad yun, binabayaran nila yun. Di para ka na rin nag-overtime, di ba? Tapos, may linggo,
44.5. Sobra. Yan. Kaya, guys, medyo maganda ngayon. Kung may awan Diyos, maganda ka dyan sa tauling ko ngayon. Siyempre, padala sa pamilya. Ay, may mga kasi, ba't kaya ang pamilya ng mga OFW guys, no? Siguro, mga ano eh, mga 95% mga pamilya, pag nagpapadala yung asawa nila, para ubos biyaya eh, no? Inisip ko na lang siguro, gusto nila maranasan yun eh, yung ganong buhay. Yung matikman man lang nila na makakawak sila ng pera. Minsan di mo rin masisi. Kasi nung magkasama ka sa Pilipinas ng pamilya mo, wala. Nga, di ba? Ang kinakain man, pantawid gutom lang. Kasi yun ang kalagayan natin dyan sa Pilipinas, mga kabayan, mga guys, yung trabaho natin. Yun ang problema dyan. Kaya ganun. Yung kinikita natin, sapat, ano lang, tama lang. Pag sumahod tayo, minsan pa nga pambayad utang pa, di ba? Pag sahod mo, siyempre, papupunta sa mga inutangan mo. Yung karamihan sa mga Pilipino pa naman dyan sa Pinas, may ligmang utang kapag yung, ay, katira, may trabaho eh. Minsan, sangla ATM pa eh. Yung nga, sabi ko lang, na, ano guys, ganun, ang pamilya natin ganun. Ano, kasi pala na guys kasi yung tinatangal ko sa pagkain ko, hindi marumi yun, malinis yun. Kaso nga lang, yung balat kasi ng ano, ng sausage, minsan pag di ko siya madurog, tinatapon ko yun. Kasi, sa akin lang yun, pag dumaan kasi sa bituka, hindi rin madudurog yun. Kaya pag nag-usap tayo na tinatanggal ko, pasensya na. Yun nga, yung natin sila masisisi, di ba? Dahil nga, ganun nga, gusto nilang mamili. Kasi ganun ang ano, ugali ng Pinoy. Totoo naman talaga, di ba? May pera. Sama-sama pamilya, kakain sa mall, punta sa restaurant, tapos sa Jollibee, McDo, kahit saan, pag nagpapadala. Siyempre, hindi mawawala yun eh. Pag nagpadala ka, siyempre, gusto nilang kumain eh. Tapos susunod na mag-grocery na sila. Yun na nga yung ano, stock sa bahay para isang buwan na naman bago magpadala. Kaya ang sabi ko sa kanila, mag-grocery na sila ng marami. Pero, kung nag-uusap kami guys ng aking family, advice ko rin sila. Sabi ko sa kanila na ano, mahirap ang buhay dito sa ibang bansa. Kasi, pag narinig nila, narinig kasi nila yung UK, ba? Piling nila, ano eh, na ganun eh, na yung sahod, malaki. Siguro guys, hindi ko na maubos yung sa tinapay. Dalawa yun, di ba? Hindi ko na maubos yun. Kasi sabi ko nga sa inyo, hindi ako masyado sa sausage, hotdog eh. Mukhang baboy ata ito eh. Hindi ko na maubos guys, tatakpan ko na muna. Kwentuhan tayo. Ay ba? Ngayon, napayuhan ko sila na mahirap ang buhay. Kasi, pag umuwi ka ng Pilipinas, di ba? Siyempre, mawawalan akong trabaho. Yung pera mabilis maubos yan. Mabilis maubos yung pera.
Ganyan din sa Pilipinas. Kaya, ang hirap kapag trabaho ko ng trabaho tapos nagpapadala ka sa family mo tapos nakakatikim sila ng mga biyaya. Ang problema naman, pag nawalan ka na ng trabaho, gaya nung umuwi ako niyan, galing sa Papua, kulang-kulang 4 na taon ako. Wala rin nangyari guys. Wala rin nangyari. Una kasi, hindi naman ganun kalaki yan ang sahod ko doon. Bagamat meron ako nauwing pera, pero sandali din. Kasi, sa family ko kasi, tulungan kasi kami. Pag yung mga anak ko lumalapit sa akin, hindi mo matitiis, di ba? Kahit may pamilya na sila. Ganun ng isang magulang, di ba? Hindi natin matitiis ang... Ewan ko lang sa mga iba, pero ako kasi ganun eh. Anak ko yun eh. Kadugo ko yun. Kaya pag humingi sa akin ng pera, malambot ako eh sa pagdating sa mga anak ko. Pero, ano rin, kumbaga umahawak din ako ng pera, pero pag nangailangan sila talaga, bibigyan ko sila, hindi ko sila natitiis. Ganun tayo guys, huwag natin kalilimutan, mahalin natin ang pamilya natin. Kasi pag tumanda tayo, maalala nila yun eh. Hindi nila malilimot yung mga payo mo sa kanila, yung mga panahon na nangailangan sila, nagipit sila, tinulungan mo sila, di nila malilimutan yun. Totoo sinasabi ko, naranasan ko na yun sa panganay kong anak. Yan. Nung mga panahon na nangailangan siya, nagulat siya nun nasa Papua ako eh. Sige, padadalang kita ng pera. Kailangan niya ng 20,000 nun. Yun. Pinadalang ko siya ng pera nun. Pero, di ba baliwala lang? Pinadala mo sa kanya, ginamit niya sa pangangailangan niya sa bahay niya. Pero, ang maganda pala dun guys, di pala nalilimutan ng family ko yun, ng anak ko, yung panganay ko. Kaya pag nahihiya sa'yo pala, no? Nahihiya yung mga anak mo. Naiisip nila kasi yung tulong mo nun eh. Kasi, sa totoo lang mga guys, kabayan, sabi nga sa Biblia ng Panginoon Diyos, yan na kahit may pamilya na, yung mga anak mo may sarili na, kasi ganun kasi, di ba? Pag may sarili ng buhay, bumubukod naman talaga sila. Tapos minsan, may mga ibang mga pamilya na minsan di nagkakaunawaan pag may sariling pamilya na umiiwalay na sa magulang. Tapos nakakalimutan na yung mga magulang nila. Yan, pero kasi sa amin, sa family ko, mahirap lang naman kami. Basta isa lang inaano ko na kahit na mahirap, basta nakakaraos sa araw-araw. Walang tinatapakan na tao, walang naargabyado, walang niloloko, di ba? Lumalaban ng parehas kahit anong mangyari. Kasi may mga ibang tao kasi alam na natin yun eh, di ba? Sa hirap ng buhay, nakakagawa ng masama. Hindi nila nakakayanan, hindi nila wala silang tibay ng pananampalataya at lakas ng loob para harapin yung mga suliranin na uuwi sa minsan sa pagkakasala, ganun. Pero kami guys, palibasa kasi, syempre naaralan tayo ng mga aral. Alam nyo na yung ng Panginoon Diyos, di ba? Kaya ganun lagi ko iniisip yun sa family ko, sa mga anak ko, sa apo ko, iniisip ko sila. Kaya nga yan, pag nagkakausap kami, minsan, kinakausap ko yung mga apo ko, kinakausap ko sila. Kailangan bigyan mo rin sila ng pansin. Malalaki na sila, di ba? Pag tumanda ka, magiging barkada mo na rin yung mga apo mo eh. Bata kasi ako nag-asawa guys. Kaya yung mga anak ko, puro malalaki na lahat. Yan sila, parang barkada ko lang ba nagkikita-kita kami. May mga apo na nga ako eh. Yun, yun lang naman yung inaano ko. Yung sa buhay ko nga, nabanggit ko nga yun kasi nga, yung pagtatrabaho rito, napakahirap. Masarap, pakinggan. Nasa UK ka, sa England. Siyempre naman, sino ba naman ang hindi mapapahanga, di ba? Marami nangangarap dito pumunta. Maraming gusto magtrabaho. Pero ang hirap talaga ng proseso bago ka makapunta dito. Swertihan lang. Kanina nga lang dun sa care homes,
Nagulat ako, meron palang Pilipina ron. Yung mga British doon na mga babae, naging nagustuhan nila kasi minsan makwento kasi ako minsan, may mga time na nagpapatawa ako eh. Tapos parang nagustuhan nila yung pakikisama ko sa kanila. Biglang may Pilipina, sabi, nandun may Pilipino doon si Robert. Pinakilala ako. Ganito ko nga sa misis ko eh, kasi ganun kasi ako eh, baka sabihin eh. Ganun ako, tapat ako sa asawa ko, sinasabi ko sa kanya. Kasi mahirap matukso. Mahirap, totoo lang. Eh syempre, wala ka sa family mo eh. Magagawa mo yung mga ganun, di ba? Pwede mo itago yun. Pero sa taas, hindi mo matatago yun. Pag nakagawa ka na ng pagkakasala, akala mo masarap sa una. Parang walang nangyayari, parang okay lang. Pero di mo alam, natatapakan mo na pala yung pamilya mo, yung asawa mo, di ba? Napapabayaan mo na pala. Nakakalimot ka na. At ang kapalit nun, galit ng Diyos. Hindi naman kasi agad magagalit sa'yo yung Diyos eh. Nagkapatawad pa yan. Pero pag pinagpatuloy mo yun, parurusahan ka yan. Ganun kasi. Ayan, pinakilala ko doon. Kumustahan lang, sabi ko sa kanya gano'n. Ayun nga, nag-English kami kasi kaharap namin puro mga foreigners, mga English people. Kasi ang tawag pala ng mga Briton dito, pag yung main pinakaano nila, kasi main language nila English, di ba? Englishman kung tawagin, Englishman sila. English people, ganun sila. Kaya hindi ko na minsan babanggitin yung yung Briton, yung salitang yung English ng Briton, alam niyo na ko English na lang banggitin natin, mga Englishman, English woman. Ang dami kasi mga English woman doon kanina. Tapos yung isa pang English woman eh, nakipagbiruan lang naman siya, kinukuha yung number ko. Pero biro lang yun. Pero syempre, di ba? Parang ano ka eh, parang nagulat ako, di ba? Sino ba naman ako, di ba? British, mga ano pala yun, English woman yun. Kinukuha yung number ko talaga eh. Kahit pa biro, tapos binabalikan ako doon, tapos niloloko nila ako doon sa doon sa kasama nila. Pero hindi ko naman binigay. Sabi ko nga sa misis ko eh, na ganun eh. Ganun lagi open ako sa family ko, sinasabi ko yung mga nangyayari dito. Yun ang pagkatao ko, guys. Yun ang pagkatao ko, mga kabayan. Wala akong tinatago. Meron kasi dyan, wala tayong magagawa eh. Mabuti naman sila sa pamilya nila, sa mga anak nila, sa asawa nila. Pero may tinatago, kung makilihim yun, kahit kailan di malalaman ng asawa yun eh. Kasi may mga lalaking magaling magtago. Sabi nga nila, may mga ibang mga nakakausap ako. Basta wag mo lang iiwan yung family mo. Kung halimbawa meron ka na dalawa sila mga nakakasagupan ng mga ibang mga opposite sex, alam niyo na ibig ko sabihin. Pero sa kanila, sasabihin nila basta yung pagpapadala kumpleto sa mga huwag mo silang pababayaan. Yan. Kasi lumalabas kasi guys, mga na yun eh, di ba? Nakikipag ka na na sa amin nakikipagrelasyon ka na, kumbaga may pamilya ka, may asawa ka. Pero pangalan niya ba yun? O premarital sex ba yun? Premarital affairs ba yun? Tinatawag na ganun. Eh, yun nga. Di ko namin nagkakwentuhan lang kami. Tapos nandun nga yung sa trabaho nga kanina. Di ba? Pagod. Kaya pagdating ko kanina, natid ako ng manager ko. Sabi niya, let's see on Monday. Siyempre, pag sinabi niya let's see on Monday, titignan niya kung saan merong pwede naman ako bumalik doon. Pero kasi minsan, siya kasi nag-a-arrange ng mga tao kung saan kanya idadalhin, kung saan kanya ilalagay. Siya kasi nag-a-arrange ng mga tao. Minsan, kailangan ng tao doon sa kabila, kailangan ng tao rito sa kabila. Ganun yung manager ko. Kaya nga sobrang pagod kanina mga guys eh, kasi nga, 'di ba? Solo plate ko lang. Dumating na yung yung contractor hapon na. Kasi nga pag Friday, ganun sila. Totoo 'yun pag Friday. Maaga silang umuwi. Parang sa kanila holiday yung Friday palagi eh. Parang holiday sa kanila eh. Mga sa office work nga half day lang eh. Pero bayad yung buong araw na yun Lalo yung mga manager. Bayad yun. Kaya eto,
dito ko lang nasasabi sa inyo yung mga nangyayari sa akin dito sa UK. At sana magkaroon ng bunga 'tong mga kuwentuhan natin ano. Pinipilit ko naman na ano, na minsan na lumabas tapos mag-video. Kailangan natin na gawin 'yun para yung sa buong panahon ng pamamalagi natin dito makikita natin talaga 'yun sa YouTube. Malapit ko na i-upload guys. Sana nga dumating na bukas yung internet para mabilis, 'di ba? Kasi kung hindi, magpapaload ako sa cellphone ko. Ganun din naman 'yun, parehas lang malakas ang signal kasi kung yung cellphone mo is 5G naman, malakas 'yun. Eh, kailangan natin i-upload 'yun. Masasayang yung pinaghirapan kong mga vlog. Yung mga, minsan may mga nakakatawa, minsan nagkakamali ka, nabubulol ka, 'di ba? Minsan yung camera magulo. Kaya nga tinatry ko i-edit yung mga hindi maganda. Meron ako na-edit na tama lang para pag baka kasi yung manonood, pag yung galaw ng galaw yung camera nahihilo na. Saan ba ito nagpupunta na to? Ano nangyari to kay Rob? 'Di ba? Kaya yun, na kahapon nagsimula na ako mag-edit. Ang hirap kasi kailangan panoorin mo yung video mo Maliban lang kung ganito, nag-uusap tayo, hindi na to ma-edit kasi steady lang to. Yung gumagalaw ka, kung saan saan ka nagpupunta, 'di ba? Kaya yun, siyempre, kung marunong ka naman mag-edit, ikaw na mag-edit. Kasi yung iba kasi mga vlogger, nag-hire sila ng ng mga nag-edit sa kanila, binabayaran nila yon. Lalo na yung mga kumikita, nag-hire sila ng ng mga kapwa natin Pilipino na magagaling mag-edit sa computer yon. Pero ako marunong naman ako guys mga kabayan, marunong ako. Laptop nga gamit ko pero kailangan lang, meron ka software. Marami namang software dyan sa Google na free, online. Ang pinakamagandang software na hindi siya free, may limited siya. Para sa akin na-testing ko na. Yung Wondershare Filmora tsaka yung Cyberlink Power Director para sa akin. Kasi yung ibang editor, yung sa Amerika, number 1 sa Amerika Yung ano ba yung gamit nila? Adobe. Yung Adobe, 'di ba? Meron silang video editor, yung Adobe. Yung pinaka-the best yun kasi sa Amerika yun Kaso nga lang, ang hirap ng mga ng pasikot-sikot, yung kung paano ka magkakat ng video, kung paano mo siya palilinawin, kung paano mo siya, kung gusto mo maganda, may enhance mo yung kulay. Iba yung graphics kasi niya Hindi gaya ng mga Filmora. Pipiliin mo lang doon, daming pagpipilian, tapos yung adjustment niya, ang galing. Mabilis. Kaso ka lang, na-try ko mag-download ng crack software. Pero may virus pala yun, kaya tinesting ko na naman, tinanggal ko na rin. Malalaman mo yun kapag nagkukorrupt na yung laptop mo, may virus yun. Kaya mga kabayan, mga guys, huwag kayo magda-download ng mga crack software. Marami naman free online dyan na video editor. Bigyan ko kayo halimbawa OpenShot, 'di ba? Shotcut. Yan ang mga free video editor na pwede mong i-download tapos mag-edit ka na. Free 'yun kasi yun mga yun. Sila yung mga tawag doon? Yung mga taong nagde-develop ng mga software para sa mga hindi kayang magbayad ng mga software ganon. O kung gusto makatipid. Ako pwede naman ako bumili kung gusto ko, kaya naman. Kaso nga lang, kung gagawin mo yon pag bibili ka, kung tungkol sa mga business na talaga, tsaka pang malakasan na. Pero kung ganito lang naman malinaw naman yung camera, yung video mo, hindi mo na kailangan yon. Ang kailangan mo lang yung pagkakat. Baka may mali kasi mga linya, tapos medyo gusto mo siyang putulin, yan, pwede yung mga nabanggit ko kanina. Meron pang ibang dalawa, nakalimutan ko Pag sinearch nyo sa Google yon, makikita nyo, i-type nyo lang, free online video editor. Ayun. Kaya nga, mga kabayan, mga guys, pagkatapos nito, mag-edit na naman ako. May mga dapat akong ayusin. Lalo na yung pag nasa kusina ako, minsan nilipat yung camera tapos nagugulo, di ba, mahihilo. Pero ibang ginagawa ng mga vlogger, dire-diretso na kahit na yung camera nagkaano-ano na.
Kasi mas maganda nga yun kasi yun ang gusto ni YouTube, 'di ba? Pero ako, parang di ako na ano kasi, baka minsan ako nahihilo rin ako sa pag-ano ko, sa pagba-vlog ko, eh. Kasi wala kasi akong ano, yung parang patungan ng cellphone. 'Di ba meron nabibili nun? Gamit ko lang ano ko, yung kamay ko lang. Pero bibili ako niyan. Ah, basta guys, mga kabayan, bibili ako niyan. Kasi yun naman talaga kailangan sa mga vlogger. Kaya minsan saan ko na lang pinapatong yung phone ko pero maganda naman yung angulo, 'di ba? Basta kailangan tapat sa'yo makita ka. Pero usually sa kusina madalas halos yung hanggang sa leeg lang ata nakikita sa akin. Nakikita ko ng buo pag medyo lumalayo ako, pag nasa lababo ko, o kaya kung gusto ko lumapit, tututo ko yung mukha ko. Pero kung kasi meron kang patungan, na maganda. Adjust mo lang yung phone mo, patong mo lang sa lamesa. Kung gusto mo siya ibaba, kung gusto mo siya itaas, yun ang maganda. Meron ganun eh. Yung kasama ko dito, yung Pilipino na nakabakasyon ngayon, meron siyang ganun. Yung kasi may magbibili ng mga gamit yun, magastos yun. Pero ako rin naman pag bibili rin ako pag nakapag-order na ako ng ng ganun. Kasi kailan i-orderin mo yun, tapos di-deliver dito eh. Sana nga. Kaya yun guys, mga kabayan, sana lagi nyo ako sasamahan sa mga vlog ko, sa video ko. Yung mga pinag-uusapan natin, maganda yun, di ba? Nalalaman nyo yung nangyayari sa trabaho ko, ayan, sa buhay ko, yung ginagawa ko dito sa UK, yung pakikisama ko sa mga iba't ibang lahi, di ba? Nakakausap mo sila, yung mga English people. Saya, di ba? Parang dati napapanood mo lang sa YouTube na yung UK, yung England. Parang dati ganun kasi ako eh, parang nung nag-apply ako noon, ang ganda rito sa UK Pero ang hirap makaalis. Ang hirap mag-apply. Pero akalain yung mga guys, kabayan, nandito na ako, no? Parang kumbaga, syempre, di naman ako nakapagtapos ng college, pero ito, ayun nga, na nakalampas ako sa pagsubok. Siguro ito kapalaran ko mga guys eh. 'Di ba tayo may mga kanya-kanya kapalaran. Pero kapag minsan, yung kapalaran mo, hinahanap mo, halimbawa, nasa bahay ka lang, naghihintay ka na wala, di wala ang darating sa'yo kasi nasa bahay ka lang eh. At aasa ka na, tutulungan ka ng Panginoon Diyos. Wala ka namang ginagawa eh. Di ba? Ako kasi, nag-a-apply talaga ako, naghahanap ako ng sa online. Naghahanap ako ng trabaho talaga na makakalis pa ako. Hindi ako nawalan ng pag-asa mga guys. Imagine niyo di ba yung edad ko? 50 plus na. Nagtaka nga sila eh. Ba't ako, nakalis pa rin ako dito sa UK, 50 plus na. Dito sa UK kasi, ulitin ko lang, kahit 61 years old ka, basta nakapasa ka sa IELTS, at gusto ka nila, at ang tinanggap ka ng employer, ayun, walang problema yon. Basta ang gusto nga nila, nagsasabi ka ng totoo eh. Di ba sa ibang bansa kasi may age limit, di ba? Lalo na sa New Zealand ngayon, may 45 bababa na lang. Pero dito, basta nag-hiring sila, apply ka na. Kayo guys, mga kabayan dyan, yung mga gustong nangangarap pumunta rin sa UK, gawin nyo yun. Mag-apply kayo. Try hanggang sa mag-succeed kayo. Ganun ginawa ako, try ako kung saan ako pumupunta eh. Punta ako ng work abroad, lagi akong tumitingin ng iba't ibang bansa. Gusto ko kasi tignan yung mga parting Europe, parting Canada, 'di ba, parting Australia. Yun ang target ko eh. Makakahanap, ang ginagawa ko naman, pag may nakita ako doon, tapos kukunin ko yung email, nag-send lang ako. Di pa ko lang nag-reply, hintay ka lang. Yung bigla na lang tumawag sa akin, ganun yun. Kaya kayo mga kabayan, mga guys, huwag kayong magsusuko. Try lang, apply lang. Kasi, mahirap ang di ba? Mahirap yung umaasa ka lang. Tapos sasabihin mo, aabangan ko, magkaroon ng hiring. Hindi ganun ang technique doon. Everyday tumingin kayo sa work abroad. Ganun ginagawa ko, subaybayan yun. Ano ba, ngayon tumingin kayo, wala. Bukas wala. Ako ganun ako. Totoo mga kabayan, mga guys. Ganun ang ginagawa ko. Tumitingin ako kasi cellphone lang, i-type mo lang sa work abroad. Tapos punta ka na ron. Type mo lang yung position mo, tapos lalabas sa lahat ng bansa ron. Araw-araw kong ginagawa yun. Kaya nakita ko yun sa sa UK eh. Dito sa UK, nakita ko yun. Pinasakan ko na resume yun. Hindi naman sa akin nag-reply After 3 months, nag-reply. Yun ang maganda. Kasi ganun yun. Pasa kayo ng pasa ng ng resume sa mga iba't ibang
bansa kung gusto niyo mag-abroad, pasa kayo ng ano, yung hiring na position niyo, kung gusto niyo sa Middle East, pasa kayo. Kung gusto niyo sa Papua New Guinea, pasa kayo. Sa Australia meron, pasa kayo kahit di kayo qualified. Ako nga, di naman ako qualified, di ba? Totoo lang. Pero, di ko alam kung paano ko nakapasa eh. Na-interview ako, nakapasa raw ako, tapos yun nga, nakwento ko na sa iyo, di ba, sa inyo nung nakaraan, na nag-ulit pa nga ako ng interview, di ba? Nasa ano yun, yung nakarang vlog ko, sinabi ko yun. Kaya yun mga kabayan, laban lang tayo hangga't nabubuhay. Eto nga eh, dito sa UK, di ba may trabaho ako pero eto nakikipag-usap ako sa inyo. Nagbibigay lakas sa inyo, ng inspirasyon, na sana balang araw din, sa mga kababayan kong Pilipino dyan na lalo na yung mga bata pa, huwag nyo sayangin ang sarili nyo, di ba? Na dyan lang kayo sa Pilipinas, nakatambay. Kung may trabaho kayo, di okay. Pero kung gusto nyo pa talagang pumarehas hindi yung illegal. Ang parehas kung magaling kayo, gifted kayo mag-business, di mag-business kayo. Kung may talent kayo, pero kung pangarap nyo mag-abroad, yun nga, lagi lang kayo pupunta sa legal. Huwag kayong pupunta sa Facebook na sabihin mo nakakailangan dito. Maraming mga scammers dyan. Huwag kayong pupunta ron. Pag may nakita kayo sa Facebook na nakakailangan nyo kunwari sa Poland, tapos nanghihingi na agad ng placement pin, ako po. Patay tayo dyan. Kasi naranasan ko na yun guys pala. Pero hindi naman ako hininga ng pera. Grabe, totoo, naranasan ko. Hindi ko nababanggitin yung agency na yun kung saan. Di pa kasi ako marunong tumingin sa work abroad nun eh. Naranasan ko yun na scam ako nun. Medyo yun Alam niyo ba kung ilang years ago na nakakalipas? Siguro 15 years ago yun. Alam mo kung saan nang-apply? Sa Guam. Kasi nakita ko yun sa meron pala yun, meron pala yun. Makikita mo sa work abroad, kaya kaso nga lang hindi pa alam kasi ng mga PUA yun eh. Syempre yung mga agency na nag-hire sa ibang bansa, di ba nag-ano naman sila? Kumbaga, siguro dati sila legal, naka-register sila sa PUA. Wala pang DMW noon eh. Tapos, nung okay na sila, siguro pinabayaan na nila kasi hindi sila napupuna ng PUA. Na-expired yung lisensya, siguro nag-hard pa rin sila. Hindi na namomonitor yun. Yun yung in-applyan ko. Ano na pala yun? Expired na, tapos hindi ko na nalaman na blacklisted na pala yung agency na yun. Ang nangyari lang naman sa akin, nasayang kasi apply ko eh. Ang problema lang, yung sa medical nga, nag-medical ako doon ng 3.5 din. Siyempre nakakuha sila. Kung ilan yung mga nag-apply lang kami. Ang haba nga na pila nun sa Manila eh. Hindi ko nababanggitin kung saan parte yun. Para na lang. Para sa privacy na lang. Ang haba ng pila. Pagpunta ko doon sa agency, ang haba oh. Sabi ko, talagang hiring dito Sabi ko, tuwan-tuwa naman ako kasi Guam, parting Amerika kaya yon. Yun alam mo kasi, ganun mga pangarap ko, yung mga bansang, kumbaga, kikita ka ng malaking sweldo. Pila ako nun. Nakita pa kami ng mga kasama ko nun, yung galing din sa ibang bansa, sa abroad, nakita kami. Tapos, dito ka rin pala. Sabi niya, oo, dito rin ako. Tapos, pag akit namin doon sa agency, kukwento ko lang, nakakatawa. Ang galing nila eh. Kumpleto sila sa office clerk eh, sa mga empleyado eh. Opisina talaga yun. Aircon pa nga yung opisina eh. Tapos meron silang, yung na yun, may religion pa sila Hindi ko na rin babanggitin. Para hindi tayo makasagasa ng mga tao. Baga sila eh. Talagang sila, nananalangin pa nga sila eh. Kasi yung ibig sabihin pag kumakain sila, pag break time nila. Kasi nung time na pumunta ako doon, nagbe-break sila eh. Tapos nananalangin sila doon sa isang opisina sa lamesa. Yung pala, mag-merienda pala sila o kakain pala sila. Yung pala, mga sila, mga members sila ng yung church nila. Siyempre, lalo ka magtitiwala kasi meron silang religion eh. Nakakatawa lang ako kasi di pa ako marunong nun. At isang beses lang naman ang nangyari sa akin yun. Ayun lang nga na sa medical. Punta ako sa Manila, doon yung medical kasi. Medical na kayo kasi ang tanga ko nun, di ba? Ba't nag-medical ako eh? Kasi may nag-interview sa amin.
Pumunta pa eh. At saka, hindi ko talaga naisip guys kasi i-interview sa amin, nakataba ako siya oh. Tapos parang suot niya galing siyang ano eh, galing ano raw siya eh, manager daw siya sa ano sa doon nga sa ano sa Guam yung apply namin trabaho. Sabi niya, tapos kaya pala sabi ko sa pag-i-interview, parang napunan ko parang sablay pero nag-English siya. Sabi niya, what are you doing? Introduce yourself. What is your job? Nasa isang lamesa kami, nakaikot kami lahat eh. Yun nga na ano, kanya-kanya kami paliwanag. Ako, gano'n, nag-English din ako. Tapos, ang mali ko lang, di ba? Dapat nung una pa lang, dapat inano ko na yung, kailangan naging advance na tayo. Sabi ko, bakit employer ba to? Tapos, pero ang galing na suot niya, para siyang cowboy. Talagang sapatos niya, nakarelo siya, nakaalas pa nga eh. Yung sombrero niya, pang ano, yung pang cowboy na, pang mayaman nga. Tapos, yun nga, nagtataba ako nga siya. Sabi ko, hindi ko na malayan yun kasi gusto kong makapunta ng Guam nun eh. Yun nga, pagkatapos nun, picture sa baba, gastos na naman, no? Picture ka sa baba, kailangan magpasa kayo ng ganito. Punta na kayo sa medical, yung punta ako sa medical nga, nag-medical nga ako, 3.5 kaya pala yung pag medical ko parang mabilisan, hindi ko na puna. Kasi kakutsaba rin pala ata yung ano dun, yung pinag-medicalan namin nun. Ayun lang naman yung naranasan ko, kaya kinikwento ko sa inyo mga kabayan, mga guys, para hindi mangyari sa inyo. Kaya ako, naging mabusisi ako pagdating sa work abroad. Tinitignan ko bawat anggulo. Check ko sa DMW yung license nila. Check ko. Mati-check nyo dun sa DMW kung type nyo lang dun na license agencies. If yung license agencies, legitimate yun. Kung gusto nyo type dun na mga blacklisted, ewan ko kung meron yun sa DMW. Alam ko meron din yun eh. Tapos yung tawag dito, yung mga agency hindi lang blacklisted, kumbaga naban na rin sila. Hindi na sila pwedeng magano. Kaso yung ibang mga agency kasi nagpapalit ng pangalan eh. Kaya ganun mga kabayan eh. Natatawa ako nun eh. Kaya ano, pag naalala ko yun, hindi ko malubos maisip eh. Buti na lang nga eh, yung medical mababa lang, 3.5. Kung halimbawa hingihan ka pa ng mga 20,000, di ba? Kunwari meron ganun eh. Yun yung sa mga Facebook, yung mga direct hiring, nangihingi ng pera, yun ang mga illegal. Pag hininga kayo ng ganun, magbigay kayo ng 50,000 kasi meron na kayong visa, may ticket na kayo. Bakit agency ka ba? Sino ka ba? Pag direct hiring pa, delikado pa yan, mamaya human trafficking pa yan. Marami nabibiktima sa atin yan sa Pilipinas eh. Pag di nila alam. Kaya dapat matuto kayong mga kabayan mag-Google, mag-search sa Google, matuto kayong mag-internet. Dadali lang naman eh. Tapos matuto rin kayo mag-type sa kung meron kayong cellphone, laptop, matutunan nyo yung mga ganon. Marami na dyan. Ngayon ang Google high-tech na. Diba yung Google eh. Siyempre habang yung taon natin tumataas. Yung technology rin nagbabago. Marami silang, meron ng AI mode, di ba? Pag gusto niyo lang magtanong lang kayo sa Google na dito nga sa UK halos ang gamit ng mga dito ng mga English people is Google. Pag meron silang gustong itanong, doon na lang nila tinatanong doon sila kumukuha ng mga sagot. Pero wag mga kabayan, mga guys, huwag kayo napakagaling nila sa mga explanation. Kaya nga may IELTS pinaliwanag ko na sa inyo ata yun na yung English people, itong mga Briton na to, yung sentence, kaya nilang sa sentence, gagawa sila ng sentence. Tapos, panibagong sentence na magkaiba yung language, pero parehas lang pala yung meaning. Doon sila magaling. Ang galing nila ron talaga. Doon ako humanga. Magaling sila magpaliwanag. Ang galing nila ng mga English words. Ang galing talaga sobra. Kung manood kayo ng mga sa YouTube ng IELTS ng mga English people na to, yung mga itong mga Briton na to. Pag nanood kayo ng IELTS, tingnan nyo, makinig lang kayo na maigi, pinapaliwanag nila kung sasabihin nila kung ano ba yung true or false or not given. Yun yung sa IELTS
true or false or not given. Siguro minsan guys, talakayin ko kaya yung IELTS, explain ko sa inyo kung paano. Para kung sakaling gusto nyong, kung maka-encounter ka ng IELTS examination, explain ko sa inyo kung paano. Mga kabayan, siguro, hanggang dito na lang uli. Medyo napahaba na naman yung usapan natin, yung kwentuhan natin. Kasi, wala ako, di ba, dumating yung kasama ko, ganyan lang, dyan sa kabilang kwarto, kasi nga ibang lahi siya eh. Kanya-kanya kami buhay. Nag-uusap lang kami pag nakikita kami sa baba, o kaya, minsan sasabihin niya, Robert, gusto mo sumama mamalengke, o mag-supermarket. Minsan naman kasi, sabi ko lang, oo lang, nahihiya rin ako sa kanya. Mabait naman siya, kaso nga lang, kagaya na nga sinabi ko, 'di ba? Pag hindi natin kalahi eh. Kung Pilipino yan ako, may baka met mo yan, nandito sa kwarto kayo, nandun ako, nagkukwentuhan kami. Kaya, ganun. Yung kasama kong Pilipino, dun sa, tinitirahan lang, hindi sa trabaho, yun. Minsan na, pag nagbibideo okay kami, pero, hindi ako nagiinom siya, magiinom siya, tapos ako, katapat lang yun, tsaka, green tea uli. Kaya nga, nalulungkot yun kasi pag hindi ako nainom, sabi ko, pasensya na. Yun, na homesick daw siya kasi yung family nga niya, 'di ba? Kasama niya dito sa UK tapos pinauwi nga muna niya kasi nga manganganak yung misis niya. Hindi ko nababanggitin ko sino yung mga kabayan. Kaya yun, doon nakakapagkwentuhan kami. Nakakapunta ako sa kwarto niya. Nakakapunta siya sa kwarto ko kasi pares Pilipino eh. Pero pag ibang lahi, depende rin siguro kahit ibang lahi kung yung kasama mo naman cowboy din, 'di ba? Nakikipagkwentuhan. Pero kung seryoso, mahirap. Paano 'yun? Hindi kayo makakapag ano. Lagi siya sa kwarto, lagi rin ako sa kwarto, hindi ako lumalabas eh. Ah. Ganito talaga ugali ko mga kabayan, mga guys eh. Kaya nga, dito nagbablog ako. Yan, i-upload ko yan sa YouTube para makikita ko yung mukha ko at yun nga yung mga nangyayari sa akin dito na sa paglipas ng mga araw, ng linggo, ng buwan, ng taon, kung makapagpatuloy pa ako makapag-vlog, gagawin ko para magiging remembrance ko ang kagaya na sinabi ko sa inyo. Siguro mga guys, mga kabayan, hanggang dito na lang uli. Bale, titignan ko yung oras kasi hindi ko na titignan sa cellphone. Sa cellphone kung ginagamit ko kasi parang hindi na magalaw yung video. Titignan ko sa isang cellphone. May isang cellphone pa ako eh. Sa taas. Sa taas, kunin ko lang, tatayo ako, wait. Yan. 6:56 na pala. Magka-7 na. Pero gusto niya uli makita yung liwanag ng 7 o'clock ng gabi. Parang nung nakarang nag-vlog ako. Ito, pakita ko lang naman uli. Ano? Tinan nyo, blue yung langit oh. 7 o'clock na ng gabi. Yan. Di ba sa ano nga, di ba sa Pilipinas nga, di ba? Pag 7 ng gabi, di ba? Talaga naman ano na, di ba? Ano? Madilim na, di ba? Totoo naman eh, pag sa Pilipinas eh. Pero dito, kita nyo, pinakita ko sa inyo, maliwanag pa. Yan. Mga kabayan, mga guys, salamat ulit ng maraming sa panonood, sa pakikinig ng mga kwento ko. At pag lumabas ulit ako, syempre hindi mawawala sa akin yun. Vlog na naman tayo. Huwag lang ako may makasalubong na mga salbahin tao. Yung mga ayaw nila na nasasagasaan sila. Yan ba, yung camera mo, di ba, naglalakad ka. Tapos tinamaan lang eh, di mo naman sinasadya eh. Gaya nung nakaraan, di ba, yung teenager, nagbabike siya. Yun nga. Sabi ko nga sa inyo, di ba, yung mga kabataan dito ang minsan nagiging hari ng UK. Kasi sila ngayon pinapabura ng government. Pag naarkabyado sila, tapos kahit nakasalanan nila, pag nagsumbong sila pa yung kakampihan eh. Kaya yun ang minsan na iniiwasan ko pag naglalakad ako eh. Pero mostly wala namang ganun. Basta dire-diretso ka lang sa paglalakad ako sa video, okay lang yun. Hanggang dito na lang mga kabayan, mga guys. Bukas ulit. I-try ko bukas pag sasamba ako, paglabas ko ng pintuan, papunta ron. Kasi nung nakaraan, di ba nag-video ako noon, sasamba na ako. Sumakay ako ng Uber. Na-videoan ko mga guys Na-videoan ko yun. Kaso nga lang, di ako nagkasalita sa may Uber kasi nga, baka
Kasi meron din palang CCTV sa loob. Grabe yung Uber, naka-monitor ng CCTV. Kaya iniisip ko nun pero nag-vlog pa rin ako, wala naman akong ginawang masama Tinutok ko lang sa sa kalsada, di ko nga natapos yung way ko papunta dun sa sa pupuntahan ko. Meron ako nun, next time nga magpapaalam ako sa sa driver na sabihin ko na na magbi-video ko tas ko lang yung lugar. Para pag pinaga ka the best, di ba? At least alam nila. Kasi mamaya ba't nagbi-video ka diyan, di ba? Sasabihin ko lang na magbi-video ako na tatanawin ipakita ko lang yung lugar, yung tanawin. Yun. Para maganda. Yung nakaraan kasi hindi ko na naputol nga yun pero ayos naman. Marami rin ako narating na lugar. Maraming salamat mga kabayan, mga guys. Ulitin ko, September 12, Friday, 7 o'clock ng gabi. Ba't nakita nyo maliwanag pa? Makapaalam na ako sa inyo. Salamat sa kwentuhan. At least, medyo na-relax na naman ako, no? Kasi nakipagkwentuhan ako sa inyo. Kaya nyo, mga guys, mga kabayan, at pag may time, tatalakayin ko talaga yung mga dito, proseso ng yung nga sa salary ko, tapos yung nangyayari dito, yun, naalala ko na. Next time, itatalakayin ko yung yung illegal migrants. The best yun. Kukwentuhan ko kayo nun kung anong nangyari. Kasi ayoko kukunin sa YouTube yung mga yung mga pwede mo naman, di ba? Parang magsasalita ka tapos ipopost mo yung mga illegal migrants. Pwede yun di ba? Ayoko na ganun. Kukwento ko na lang sa inyo kung anong nangyayari talaga sa illegal migrants. At bakit sila binibigyan ng pabor dito? Meron pa silang merong tinatawag na migrant hotel Nakwento ko na sa inyo pero susunod sasabihin ko sa inyo yan. Sige, hanggang dito na lang muli. Maraming salamat sa inyo mga kabayan. Sana huwag kayong magsasawa. Kung mapanood nyo, at pag na-download ko to, pag napanood nyo, mag-like kayo, mag-subscribe, supportan nyo channel ko. Para naman sa ganung mga kabayan pag nakita ko may mag-subscribe sa akin, tsaka yung sumusuporta, maghahanap talaga ako ng kumbaga yung gagaling ako pa yung pag-video ko, para masayahan kayo. At least meron kayong mga kababayan sa ibang bansa na napapanood nyo sa pag-vlog, di ba? At isa na ako ron. Maraming salamat. Good evening. Hanggang dito na lang. Paalam mga guys, paalam. Bukas uli sa mga susunod pang araw. Bye.